Llamas muna kausapin natin Sige, si sige, sige. Professor Ronald Llamas, ang isang batikang political heckler. Political heckler. Ayaw niya ng political analyst eh. Binanatan siya dun eh. Oo. Hindi, pero para naman sa akin, political analyst din rin. Kaya nga para sa akin din gano'n na ang dami yung ebas. Ano ba kayo? Former Secretary Ronald Llamas is in the house. Hi, sir. Good morning. Good morning. Good morning, Doris, Alvin. Welcome back. Thank you. Grabe ka, Alvin. Nagpapalamig ka habang natutunaw kami sa init dito. Ayoko na nga sanang bumalik, Ronald. Sabi ko kay Doris, hindi na ako babalik. Kasi ang napakainit pala dito. Pero syempre, matitiis ko ba eh. Hindi talaga. Pakwan, grabe ang call ngayon, airfare. Oo, grabe. Wala, napilitan lang ako dahil wala, nakabook na lahat eh. But anyway, anong basa mo? Sabi ko nga, exciting din ang nangyayari sa Pilipinas. Ano po? Bago tayo dumako dun sa impeachment secretary, maganda ba itong ginagawa ni Pangulong Marcos na siya na mismo partner, siya na nag-announce. Siya na nag-a-announce. Siya na yung nag-update kasi nagagalit na yung mga kababayan natin. Bakit ang Pilipinas ang may pinakamalaking taas sa produktong petrolyo? At yung iba na po-control. Maganda ba itong ginagawa niyang stance ngayon, Secretary? Well, dapat lamang na siya na yung humarap dahil ang kumakalat kasi ay siya ay namatay sa room 304. Oo nga eh. Tama ron. May araw, may oras, may room, di ba? Grabe yung fake news. Tapos pati yung mga journalist sa Malacanang ay peddler daw ng fake news. So isang dahilan yon kaya siya humaharap. Dahil sinasabi na siya ay seryoso ang kanyang karamdaman o siya ay pumanaw na. No? Pumanaw na. Habang siya ay nasa Bataan, pinagdiriwang yung araw ng kagitingan, kumakalat yung balita. No? So isa yun. Ikalawa ay kailangan magpakita siya ng leadership. Dahil unprecedented itong economic crisis na hinahanap natin dahil sa Iran war. So, grabe yung pagtaas ng gasolina, nagsisimula lang tumaas yung presyo ng bilihin, kuryente, etc. So, kailangan niyang i-assert na sa crisis na ito, siya ay in control. So, yun yung dalawang dahilan kung bakit siya na yung humaharap. So, tama yun. Tama. Pag pina-analyze sa'yo, strategically speaking, tama yung ganyang stance na dapat hindi mo na nga trabaho mag-announce. Kaya nga. Hindi mo yung nag-a-announce eh. May tao ka eh. Para siyang tika-DCMM. No? Lagi nasa news, no? Kulang na lang ay katabi niya si Doris, kumakain ng pandesal. Ayun, Hindi, pero una sa balita. strategic ba yun, Ronald? Is that a good strategy for his team of communicators na gawin nyo yan? O hindi dapat na ginagawa ng presidente yan? O pampapogi lang ito. Well, yes and no. No, yes and no. Sabi ko nga, dahil sa dalawang dahilan, ay kinakailangan siya magpakita at mag-assert ng leadership. Pero at the same time, ay i-absorb niya yung mga banat sa kanya. No? So, two-edged yan eh. Yung ginagawa niya na yan. So, mahalaga, ano ba yung mensahe nila? Dahil kung hindi maganda yung kanilang narrative, ay pwede rin maging vulnerable siya sa mga atake. Kumbaga, the buck stops with him. Kung ano yung mga problema, halimbawa sa corruption, meron bang mahuhuling big fish o mga dilis lang ang mahuhuli? Halimbawa, sa usapin ng economic crisis, ma-mitigate ba nila itong pagtaas ng presyo ng langis o hindi? So, yes, nagpapakita siya ng leadership, pero at the same time, siya yung a-absorb ng kahit anong banat. Halimbawa, itong binuo na koalisyon ng mga Duterte, yung rage, yung galit, no? Naka-focus yan sa kanya, no? At sa kanyang mga kaalyado. So yun ang pakay no. Nagulat din nga ako, nabasa ko yung kanina eh. Yung grupo na binuo. So ang basa mo, Ronald, ang target nito siya mismo. Yes. Of course, dual din yung purpose niyan para depensahan si Sara dun sa impeachment na parating. Lalo na may hearing bukas at sa mga susunod na mga linggo. So, pero at the same time, gusto nilang i-harness yung nagsisimulang galit ng mga tao dito sa economic crisis dahil sa isang external factor. Gusto nila sabihin na lahat ng nangyayari dito ay kasalanan niya. No? Kaya hindi maganda ang kanilang naratibo
i-absorb niya yung mga balat na yan. Oo. Dahil malinaw talagang classic Duterte itong binuong koalisyon. Rage, galit. Oo. No? So ito ay mensahe dun sa mga boboto sa impeachment na mag-ingat kayo. No? Dahil yung galit namin ay baka tamaan kayo. There will be hell to pay. So very clear yung mensahe nitong koalisyon na binuo. Kakalimutan namin lahat. We will forgive everything kung hindi kayo boboto sa impeachment. Pero kung boboto kayo sa impeachment, ay there will be hell to pay. Sasalubungin nyo yung aming rage, yung aming galit. So that wasn't lost on everyone. Galit ang nagpapatakbo dito sa koalisyon na ito. Pero susunod kaya o kaya ay simpatya ang mga tao doon sa sinasabi nilang rage. Oo, lahat naman tayo apektado, di po ba? Tsaka lahat tayo galit sa Oo, katiwalian. galit naman tayong lahat. Pero sa Yes. ganitong klaseng sitwasyon natin ngayon, specifically, yung pagbabanta na naman ni Trump na haharangin yung Strait of Hormuz, o di wala na naman makakapasok. Baka mabaliwala yung sinabi ng Pangulo na bababa, may malaking For this rollback. week talaga, bababa, partner. Sure na yan. Okay, Nakataga na yan sa bato. Ang pinag-usapan mo naman doon kay US President Trump, yung future next week naman yun. Ibang usapin naman iba yun. pa yun. Oo. So, parang wala nang katapusan, Professor, yung ganyang klaseng circle natin na paulit-ulit na lang. Tapos susundutin pa nung politika na magalit tayong lahat kasi nakakagalit na. Yes, depende nga sa strategy. Pwede kasing paliwanag ng gobyerno, ng presidente, na malaking bahagi nitong krisis ay external. Dahil dito sa gera sa Hormuz. Halimbawa, 98% ng ating langis doon ang gagaling 98%, imagine mo yun. So talagang tatamaan tayo. So kung ang mensahe nila ay external ito at kinakailangan natin mag-unite, magkaisa, imbis na mag-away-away, then medyo lamang sila sa narrative. Pero kung magpa-fumble sila, hindi nila maipapaliwanag na ito ay external generated crisis at imbis na tayo ay mag-away-away, tayo ay magkaisa. Kung hindi nila mapapaliwanag yon, tatamaan sila ng husto. Or Dahil perhaps, hindi na maiisip ng tao Yeah. Hindi nila maiisip si Trump, si Netanyahu. Ang maiisip na lang nila, ang leader namin si BBM. So Oo. anong ginagawa niya para sa aming problema? So, yan, labanan niya ng naratibo. At saka, at the same time, may magagawa ba sila para mabawasan? Halimbawa, sa mga chuper, sabi nila, ay bibigyan ng subsidy bawat kilometro na sila ay umaandar. At sabi ng iba, hindi yan sapat. So, labanan na yan ng paliwanag. Labanan na yan ng ayuda. Yeah. No? Dahil wala ka masyadong magagawa at this point. Ang magagawa mo ay medium term. In the future, bakit 98% ng ating langis nanggagaling sa isang lugar na napaka-volatile? No? So, aayusin yan. Itong oil deregulation law na wala tayong pakialam dito sa mga oil companies. Pag nagtaas ang presyo ng langis, parang rocket, ang bilis ng pagtaas. Pag bumaba ang presyo ng langis, parang feather, ang bagal bumaba. Yeah. So, yan yung mga medium to long-term problems na kailangan natin solusyonan, lalo na ng gobyerno. And Pero even- in the immediate, Yeah. ano yung kanyang gagawin? Dahil babanatan siya ng kanyang mga kalaban. Ayun Lalo na nga. itong bubuo lang na koalisyon na rage. And even sacrifice siguro yung buwis, ano? Kasi syempre, partner, minin naman natin, yan Buwis ang na lifeblood. naman. Na ibig sabihin, Ay, dapat sorry. willing sila na isakripisyo yung kikitain dun sa... Tama. anyway, nananakaw lang din naman ng party nun, di ba? Correct, correct. Might as well give it Yes. back to the consumers, Ronald. Tama yan, Alvin. Dahil nakita ng mga tao last year, bilyon-bilyon yung ninakaw Kaya nga. ng mga korap. At itong mga nagnakaw, hindi pa nakakasuhan o nakukulong. Yun. At hindi pa nababawi yung ninakaw. So kailangan nilang ipakita na sa kabila ng ganyang klaseng unprecedented massive corruption, ay meron pa rin gagawin ng gobyerno para sa tao. No? Kaya halimbawa, itong buwis, pinag-uusapan ang excise tax, kalahati yata yung tatanggalin. Pinag-uusapan yung IBAT. Ito, mas maganda ang epekto nito dahil lahat tinatamaan ng IBAT At saka kumikita ito sa crisis, itong IBAT. Dahil tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas ang IBAT. Tama. No? Ikatlo, itong mga pera ng gobyerno na nakatenga
Halimbawa, sa DBM, may 230 billion dyan. Sa Calamity Fund, may 39 billion dyan. Sa Contingency Fund, meron 13 billion dyan. Dito sa paborito mo, Doris, itong Confidential at saka Intelligence Fund, mahigit 10 billion yan. Okay, tama Yung na. ating mga GOCC, trillion ang pondo niyan. So, kailangan tulungan nila yung kanilang mga miyembro. Yung mga utang, i-cancel muna. Yung mga subsidy, lakihan. No? So, maraming pwedeng gawin ng gobyerno. Kung hindi nila gagawin yan, talagang tatamaan sila sa galit ng tao. Yan. Pero sa gitna nitong lahat, kasi bukas ngay kamo, si Madriaga ay haharap doon sa Kamara. No? Expected. May room pa ba ang taong bayan para ma-appreciate naman at matanggap na mayroon pang development sa political side? Kasi sabihin ng mga pro-Duterte, Oo. ang dami na nga nating problema. Yan pa yung pinagkakabalan yung Yan. impeachment na yan. Oo. Tama, ang sasabihin nila ay may krisis tayo, mayroong corruption tayo, tapos tinutuloy nyo pa rin ang politika. Kakasuhan nyo kami dahil sa daan-daang milyong korupsyon, pero bilyon-bilyon naman ang nawala last year. No? So, ikukumpara nila. Pero, mahirap kasi ipaliwanag na, ang ninakaw ko, daan-daang milyon lang. Ang ninakaw nila, bilyon-bilyon. No, mahirap yun eh. Ibig sabihin, kasama ka doon sa sistema ng korupsyon. Kaya dapat ipagpatuloy pa rin itong ebidensya na ito, katulad ng sasabihin ni Madriaga. Pero ang mahalaga dyan, mahalaga si Madriaga, pero mas mahalaga ay mabubuksan ba yung kanyang bank accounts. No? Tingin ko yun yung magiging climax Oo. nitong hearing sa Justice Committee. Haharap bukas Oo. si Ombudsman Boying Remulla para dalhin yung salin ni Vice President Sara Duterte. Bakit dadalhin yung salin? No? Bakit dadalhin? Para iset yung template para sa pagsabina at pagbukas ng kanyang bank accounts. Tingin ko yun yung direksyon. Pwedeng mamali ako Oo, pero oo. kaya kinukuha yung kanyang salin para may dahilan para buksan yung kanyang bank accounts. At doon, kung sakali, makikita yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes at ni dating Deputy Ombudsman Carandang na yung kanyang bank accounts ay daan-daang milyon, even billions, at ito ay nanggaling sa anomalous sources. Okay. Kaya nagsampa sila ng kaso sa Supreme Court para itigil itong impeachment na ito, itong Justice Committee na ito. Ang nakakatawa, nagsampa sila sa Supreme Court para pigilan yung desisyon ng Supreme Court last year na kailangan ay magkaroon ng hearing ang Vice President kung siya ay kakasuhan dito sa impeachment para marinig yung kanyang side. Ngayon, nagsampa siya ng kaso sa Supreme Court para pigilin yun. Yun yung dahilan kaya napigilan yung kanyang impeachment last year. Ngayon, kine-question niya naman ngayon yun. Kaya medyo nakakatawa. Yung Siya mismo nagsabi gusto niya bloodbath eh. Oo, Binanggit ko yung bloodbath. narinig ko yung salitang bloodbath eh. Siya mismo sabi niya, 'di ba? Oh, nasaan yung bloodbath doon? Tama yun. Parang nawala yung blood. Naging bath na lang. Nagliligo na lang dahil sa init ng araw. No? So, yung mga sinabi niya dati na kailangan kong humarap para ipaliwanag yung aking sagot dito sa Articles of Impeachment, parang kinain mismo niya na ayaw na niyang humarap. At yung mga argumento na naging dahilan para patayin yung impeachment niya last year, yun ngayon ang kine-question niya. Correct, So, correct. ano ba talaga ate? Ano ba talaga ate ang gusto mo? No? Pero kahit sa harap niyan, Professor, hindi pa rin natitibag o hindi pa rin natitinag yung mga naniniwala sa kanya. Dahil nga, yung fake news na kumakalat sa kaliwat kanan eh. Well, yes and no. Dahil, yes, mataas pa siya, pero mataas siya dahil siya pala nagsabi na tatakbo. No? Hindi pa naman sinasabi ni Doris sa tatakbo siya. Oo, No? oo, hindi Kaya pa. siya yung mataas. No? Siya yung mataas. Ikalawa, saan siya nanggaling? Nanggaling siya sa sobrang taas, 90%. Ngayon, ilan siya? 34, 35%. So, ibig sabihin, yung pinanggalingan niya, yung galaw ng kanyang numbers, ay dramatic din yung pagbaba. Dito nga sa mga nakaraang survey, bumababa na siya.
At yung mga hindi nagsabi na tatakbo ay tumataas. Katulad ng Tulfo at saka si Leni Robredo. No? Hindi pa sila nagsasabi tatakbo sila pero tumataas sila habang siya ay bumababa. Umaasa siya ng bump nung nag-announce siya na siya ay tatakbo. Pero hindi siya nagkaroon ng bump. No? Bumababa nga. Halimbawa, today, maglalabas yata ang Okta ng kanilang resulta ng survey nila na sinasabi 69% ay sang-ayon sa impeachment. Ngayon today, maglalabas sila. Oh. So, ibig sabihin, sa mga survey, merong silent majority. May silent majority na nagsisimulang maging critical sa kanya. No? So, yun ang titignan natin, Doris, Alvin, yung movement of numbers. Not only the absolute numbers. Paano Sige. siya gumagalaw? Ay Ayun. malinaw, yung paggalaw ni Sara ay pababa mula sa a high of 90%. Sige, abangan namin, Sec. Maraming salamat sa oras mo. As always, Thank you. very good insights. Thank you po. Mabuhay ka. Salamat. Kinukorek ko lang, hindi ako profesor Ito talaga si Doris. Ano ba sinabi ko, Professor? Ako nagsabi, Professor. Si oh. former Secretary Ronald Llamas. Thank you, sir. Maraming salamat po. Sorry naman. Thank you. Marami siyang title eh. Thank you, Oo thank nga. you.